handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin ang ating Global na Tayo team. Mula po sa ating production side, kasama natin ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. And of course, katuwag din natin si Ginoong J. Arevalo. Sa Master Control, nandiyan naman si Ms. Susan Aison. Sa ating Wirecast, si JP. And of course, tayo po ay nasusubaybayan din sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast using the shortwave transmitters ng Voice of America. Nasusubaybayan din po tayo sa pamamagitan ng ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, live sa ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And syempre, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyong mga cellphones, pwede nyo pa rin po kaming subaybayan, mapakinggan at mapakinggan sa inyong mga cellphones. Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang po ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Again, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Alright, tinutukan po natin ang mga kaganapan dito sa nakarang ika-4, kahapon yung ika-4 na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan umupo na sa witness stand ang isa pang NBI Regional Director Jeremy Lotok, at nagkaroon ng direct examination at cross-examination. Pag sinabi natin direct examination, yan po yung sa mga prosecutors, and then of course sa cross-examination ay yung sa defense. At para po malaman natin ang pananaw dito ng ating impeachment trial o ng ating House of Representative Prosecution Panel, makakasama po natin ngayon ang ating legal spokesperson ng House Prosecution Panel, lang iba kundi si Attorney Benjamin Tolosa. Magandang umaga po, Attorney Tolosa, at welcome back po sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga, Hod. Magandang umaga din ho sa lahat ninyong mga tagapakinig. Thank you very much po again, Attorney Tolosa, for indulging us today. Siguro po, diretso na po ako sa aking katanungan. Ano po ang naging pagtutok o assessment ninyo sa ika-4 na impeachment trial dito sa Senado? Hinggil pa rin dito kay Vice President Sara Duterte, na nagawa bang ma-establish na prosecution sa pamamagitan ng NBI Regional Director Jeremy Lotok ang basihan ng Article 4 o yung grave threats and sedition? So alalahanin ho natin na yung una nating testigo, na si NBI Agent Kalilong, sa kanya una niyang pinatunayan ang authenticity ng video kung saan nang napanood natin lahat yung ginawa na mga pananakot, pagbabanta sa buhay ng presidente, at pati yung pag-amin, na actually meron ng kasunduan na gawin itong masamang bagay na ito, na nagawa together with an assassin. Ngayon, wala nang question about the authenticity of the video. Maalala natin na mismong mga abogado na ng depensa ang umamin na ginawa talaga itong mga or binigkas talaga itong mga threats na ito. So pinag-uusapan na lang ngayon, they're saying is whether it's justified or not. Dito pumapasok ang pangalawa natin testigo. Ang pangalawa naman natin testigo, sa kanyang testimonya, sinasalaysay niya kung ano ang investigasyon na ginawa ng NBI, paukol dito sa mga pagbibintang na ito, At sinabi niya kahapon, pinag-aralan nila hindi lang yung mga sinabi ng mga bagay-bagay noong November 23, 2024 ng Vice Presidente. Tinignan din yung mga sa kanyang mga interviews, public statements before
and after, no? So nasabi ho yan, no, sometime in October 2024, sa isang interview, sinabi na din ho niya doon, no, na toxic ang kanilang relationship at sinasabi niya gusto niyang pugutan ng ulo ang presidente, no? At doon sa mga sumusunod na mga interviews, sinabi din ho dyan na merong pagkakataong bawiin at klaruhin at sabihin na hindi naman seryoso itong pagbabanta, pero hindi ho yun binawi, no? Pinanindigan pa yung sinabi and sinubukan hong ma-justify yan by saying is revenge from the grave considered as a criminal act, no? Something to that effect. So now, sinalaysay din ho ng testigo, pangalawang testigo, no, kung ano ho yung mga conclusions reached by the NBI after conducting that investigation, no? At sinabi niya, they found prima facie evidence with reasonable certainty of conviction that the respondent committed this offense. Kaya dahil doon, nag-file ho sila, no, ng karampatang legal na aksyon, no, with the DOJ, no? At ang maliwanag ho na sinabi niya dyan, tatandaan natin na sinabi nila, nakaka-alarma, no, ang mga binanggit, no, na pag-amin na meron ng kasunduan, no, sa isang mamatay tao, no? At sinabi nila, they found the threat to be real and actual, no? So maliwanag ho sa testimonya niya, kwento niya anong klaseng investigasyon ang ginawa nila at batay dito sa investigasyon na to, pinaliwanag niya kung ano ho ang conclusion, no, na inabot nila. So yan ho ang importansya ng testimonya nung pangalawa nating testigo. Alright. So, syempre hindi ko rin po maiwasang maitanong ito, Attorney Tolosa, dahil during the cross-examination dito kay Lotok, marami nagsasabi na may mga butas doon sa mga nakitang butas ang defense. For example, yun daw pong mga typo errors, yung mga dates sa mga documents, mga discrepancies. Ito po ba ay ma-address kung sakasakali paano ito ba ay natayuan ni Lotok doon sa cross-examination bakit may mga typo at mga discrepancy sa dates? Well, ganito. Kailangan kong mag-ingat sa sagot ko, no, dahil yung mga tanong about sa weight ng evidence, ang impeachment court ho, no, ang sasagot dyan. Sila ho ang gagawa ng determination sa bagay na yan. Ang pwede ko hong sabihin ay mahalaga ho, no, nung tinanong siya nung isa sa mga senator judges kung itong mga discrepancies na ito ay nagkaroon ba ng epekto sa kanyang mga findings. So, maliwanag kong sinabi niya na hindi naman tinanong siya, meron bang pagbabago na nangyari dun sa mga threats na sinabi ng Vice Presidente. Maliwanag kong sagot niya na wala namang nagbago. No? Hindi naman nagbago yung gravity itong mga pagbibintang na to. So, ang mahalaga hong ang pag-isipan natin, no, pare-pareho kasama ng ating mga kababayan dito is yung mga typographical errors, no, sa date, sa case number, no, sa mga simpleng errors sa spelling na na-point out ng respondent, no. Ito ba, kaya ba nitong ma-justify yung napakabigat na inamin ng Vice Presidente na meron na siyang, pasensya na ako, kailangan kong ulit-ulitin to, Opo. na meron na siyang kasunduan sa isang mamatay tao para patayin ng Presidente, ang First Lady at Speaker of the House. No? Ang gravity ho, no, kung gaano kamali, no, at kasama at hindi katanggap-tanggap itong bagay na ito, naapektuhan ba siya ng mga ganong klaseng discrepancies, inconsistencies sa dates ng mga dokumento, sa spelling ng mga words, ng mga ganyang bagay. Yan ho ang kailangan ng i-determine natin, no, pare-pareho. Yun. Alright. Pero
ano para lang po sa kaalaman, Attorney Tolosa, ng ating mga nakikinig at ng publiko. Ano ba, what constitutes grave threat? Para masabing ang isang tao nga ay ika nga guilty ng grave threat. Oh, yan ho ay dapat meron kang pananakot o babanta no sa isang tao, at itong pananakot mo, it should constitute a crime. Meaning yung sinasabi mong gagawin mo ay dapat isang masamang bagay yan, ano. Tapos dapat mahalaga diyan na yung tao na tinakot mo, um, na-produce sa kanya yung ganong effect na gusto mo. Meaning, natakot nga siya, nabahala nga siya. No? So, tinitignan dyan, may kakayahan ba na gawin talaga itong pananakot na to? Mukha bang seryoso? At hindi lang ito nagbibiro lang or dala lang ng bugso ng damdamin. Ano ho? So, yung mga bagay na yan, tinalakay ho yan ni Attorney Lotok, no? NBI Regional Director Lotok. Sabi nga ho niya, nanggaling na mismo sa Vice Presidente, sinabi niya, no joke, no joke. Nung Yes, tinanong oo, siya about oo. doon. No? Again, ito ang mahalaga nga ho na sinabi niya. Tatandaan natin na noong November 2024 na live stream interview, hindi lang ho doon nangyari yung pagkakasundo niya. In fact, even before the detention, nangyari na. Oh? Kumbaga, doon lang niya inanunsyo sa Yes. publiko na meron ng kasunduan. Pero, bago pa na-detain si Atty. Zuleika Lopez, meron na siyang kasunduan. No? So, makikita na talagang meron na hong plano at consistent yan dun sa mga naging statements niya before and after November 23, 2024. No? At sabi nga ako, is consistent lahat ng mga statements. No? Pati nga pinakita kung paano pagmumurahin ng presidente, ang kanyang asawa, at pati ho Speaker of the House, no, galit na galit. At even after, na hindi din pwedeng masabing bugsulan ng damdamin, even after na mas kalmado na, hindi pa rin niya binawi yan. No, trinay lang ho niyang i-justify yan. So, lahat ho yan, titignan ho yan para to reach that conclusion, no? Kung seryoso ba to. At ang sabi ng NBI, yun ang conclusion na sa kanilang narating, no? After ho ng masusing investigation na ginawa nila. Now, without discussing any merits o dun sa trial, Attorney Tolosa, just to inform the public para magkaroon na sila ng idea. Do you really need to produce, halimbawa, nagbanta ako, halimbawa, sabi ko may nakausap ako, kinausap ko na ito, ganito. Does the prosecution have to produce physically kung sino yung kinausap na assassin to make the Article 4 prosper sa trial court? Napakaganda ho nung tanong nyo, no? Maganda ho na maipaliwanag natin yan. Dahil ho dito sa Article of Grave Threats, may dalawang component ho yan. First, yung pananakot. Second, yung mismong fact na nagkaroon ng kasunduan ang Vice Presidente sa isang mamatay tao na patay ng presidente. So dalawa ho siya, ano, yung kasunduan at yung pananakot. Now, yung pananakot na parte, yung grave threats, hindi ho kailangan yan na mapatunayan na talagang mapakita kung sino ba itong mamatay tao na to, no? Hindi kailangan dumanak muna ang dugo bago maging liable ang isang tao for grave threats, no? For example, alalahanin natin yung nung isang public school teacher nung dun sa previous administration, no? Nang sinabi niya kapag merong pumatay sa presidente, Presidente Duterte nung panahon na yun, bibigyan niya ng 50 million pesos. Hindi naman napatunayan na meron siyang 50 million pesos. Ano? Hindi patunayan na meron siyang binigyan. Pero, agaran pa rin ho siyang inaresto, no? At sinampahan ng kaso. Ibig sabihin, hindi naman kailangan mapakita muna yan, no? Kung sino ba yung assassin na yan para managutan sa grave threats. Ano? Again, importante, mapakita lang, merong pananakot na ginawa, seryoso,
ang pananakot, no? At na-produce itong effect na to. Kaya nga inulit, no, nung tinanong ho sa bagay na ito si Attorney Lotok, ang sinagot niya, ang public statement, official statement ng presidente, sinabi niya nakakabahala Yes. itong ganitong klaseng pagbabanta. Ano? Mhm. Ngayon, pagdating naman ho dun sa second part na sinasabi ko na yung mismong pagkakaroon ng kasunduan sa isang mamatay tao, this is also a basis for the impeachment. Ano ho? Again, kailangan ho nating malalahanin na merong tinatawag na admission against interest ang respondent dito. Yun. Dahil sa kanya ho mismo nanggaling yan, siya ho umamin yan, Mhm. no? At again, nagkaroon siya ng pagkakataong bawiin ito, hindi naman ho niya to binawi. No? Mhm. At maganda din ho sa punto na ito, alalahanin, no? Nung tinanong ho ni Senator Bam Aquino, ang mismo mga abogado, no, ng respondent, ito bang bagay na to, did you deny this? Did you Mhm. specifically deny this? The fact that there was an agreement with an assassin. Did you specifically deny it in your answer? Tinanggi nyo ba to ng mabuti at Mhm. maliwanag? Mhm. Oh, nung una, sinabi nila, we have a general denial, Mhm. but there are matters that we specifically denied. Binalikon ho niya yan pagkatapos at pinakita niya, sinuri ko na mabuti in discussion nyo sa grave threats, wala namang kayong specific denial dito. No? Yes. So, Oo. consistent ho yan. Mismo hanggang sa answer nila at pati mismo sa mga interviews afterwards ng respondent, di niya binawi yan. No? So, dapat ho yan sa impeachment proceedings, matibay ho yan na ebidensya na nagkaroon nga ng kasunduan. Alright. Now, Atty. Tolosa, so today is the continuation ng impeachment trial, 5th day. Aha. Uupo ulit si NBI Regional Director Lotok sa witness stand for the Tama. continuation, I think, ng cross-examination. Ano po. Pero That's correct. meron bang plano redirect examination ang prosecution today? Maaari ho, no, dahil napakahaba din nung inabot nung cross-examination. Sabi nila kahapon, kakalahati pa lang ho sila. So, kung mahaba, no? So, baka kailangan lang may mga konting bagay na dahil hindi nagkaroon ng pagkakataon na ipaliwanag ng mabuti ng ating testigo on cross-examination, no, na matanong siya sa redirect para mabigyan tayo ng kaliwanagan tungkol sa mga to. At siguro final question na lamang po, Attorney Tolosa. Today is also expected na dadating si Attorney Zulaika Lopez to also stand there sa impeachment trial. So, paano po ito pinaghandaan ng prosecution? And kasi ito si Attorney Zulaika is considered as a hostile witness, Attorney Tolosa. Tama ho yun. Oho. Well, una-una, titignan ho natin kung meron pa hong sapat na oras na matitira pagkatapos ho ng cross-examination and then possibly redirect and another cross-examination of Attorney Lotok. Ano ho. So kung may titira pa oras, maaari hong patawag pa siya, no, as our third witness, no, kung papayagan ho yan ng impeachment court. Ngayon, sa paghahanda naman ho, well, ano naman ho yan, kahit hostile witness siya, alam naman ho natin yan, no? Tapos pinag-aralan naman hong mabuti kung ano yung mga testimonya na pwede hong ma-elicit sa kanya na magiging relevant and material ho sa kaso na to. Lalo na ho paukol dun sa grave threats. Attorney, pasensya na, isang tanong na lang. Bakit kukunin si Lopez, si Zulaika, Attorney Zulaika, gayong hostile witness siya? Kasi marami nagtatanong sa, lalo na yung walang idea tungkol sa mga legal parlance, ano yung mga technicalities. Kasi pag ang nasa isip kagad nila hostile, ibig sabihin kalaban, di ba? So, Tama. why put Attorney Zulaika Lopez as a hostile witness sa impeachment trial? Tama naman ho yun, no? Kapag hostile, ibig sabihin yan, yung interest niya adverse to the party calling him as a witness. No, ngayon,
Well, maalala ho natin doon sa cross-examination na ginawa ng depensa, doon sa una naming witness, may pinalabas ho sila, no, ng mga portions ng video showing Attorney Zulaika Lopez. So, again, I can't go into the merits of, I can't go into the details of the expected testimony that we will get from her, pero more or less, dyan ho iikot yan, no, yung fact na she was there when it was stated. Alright. Okay. With that, Attorney Tolosa, again, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Thank you very much for accommodating us despite your very, very hectic schedule. Thank you very much po, Attorney Tolosa. Maraming salamat din ho at magandang umaga ulit sa inyo. Ang ating pong legal spokesperson ng House Prosecution Panel, Attorney Benjamin Tolosa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng konti. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. At kanina nakausap lang po natin si Atty. Benjamin Tolosa, ang legal spokesperson ng House Prosecution Panel, patungkol pa rin po sa naging kaganapan sa ika-4 na araw ng impeachment trial sa Senado, bilang isang Senate Impeachment Court. Tungkol po sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sa putong ito ng ating programa, tututukan naman natin ang iba pang mga magagandang kaganapan. Marami pa rin po mga magagandang kaganapan dito sa ating bansa, sa ating mahal na bansang Pilipinas, na dapat din nating ibalita, ihatid sa inyo, sa ating mga kababayang Pilipino, kayo man ay nasa labas ng bansa o nandito sa loob ng bansa. For example, ito pong Pangulo natin, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., magsasagawa po ng working visit sa Singapore. Mula July 14, ngayon po yan, hanggang July 16. Alright? At layunin po ng biyahe ng Pangulo na palalimin ang ugnayang bilateral at palawakin ang kooperasyon pang-ekonomiya sa Singapore. Pero bukod dyan, tinututukan din natin sa labas ng bansa yung kaganapan sa Middle East, lalo-lalo na sa pagitan ng US at Iran. Doon sa mga hindi pa ho nakakaalam, sinara po muli, sabi ng Iran, sinara nila ulit ang Strait of Hormuz dahil sa patuloy na palitan nila ng airstrikes ng Amerika at ng Iran, dahil dyan sa Strait of Hormuz. Pero sinasabi naman ng Estados Unidos, hindi sarado ang Strait of Hormuz, bukas ang Strait of Hormuz. Kaya lang ang problema, eto na, tumataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo sa international market. Ngayon nga lang pong araw na to, Martes oras dito sa Pilipinas,
tumaas, tama ba? Martes, tumaas na ang presyo. Tataas ang presyo ng diesel at saka kerosene. Binabantayan na lang natin kung gagalaw ba ang presyo ng gasolina. Yun. So nasa linya po natin ngayon ang komunikasyon para alamin unang-una yung importance dito pong working visit ni Pangulo sa Singapore, at the same time assessment ng ating Canadian economist tungkol dito sa patuloy pa ring tila wala ng katapusang girian sa pagitan ng US at Iran. Kasama na po natin ngayon live from Canada ang ating Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu. Dr. Batu, muli magandang umaga po from the Philippines. Magandang umaga sa iyo, Ray, at magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay. Thanks for having me again. Thank you very much for always indulging us, Dr. Batu. Unahin ko muna tong yung issue sa Iran at saka sa US. Dr. Batu, sa tingin mo ba may katapusan pa itong nangyayaring ito sa pagitan ng US at Iran? Kasi sarado na naman, hindi ko, alam nyo, maraming nalilito, at least dito sa ating mga kababayan sa Pilipinas, marami ang nakabantay dyan dahil nakakalito, ako nalilito na, sarado bukas, hindi ko maintindihan. Do you see this persisting, itong ganitong klase ng sitwasyon? And ano na yung epekto nito sa already nagkaroon na ng damage? Madadagdagan pa rin ba ang damage nito sa global economy, Dr. Batu? Alam mo, Ray, I am of the view na itong nangyayaring sigalot between Iran, the United States, and Israel din, kasi kasali din sila dyan initially, ito ay pagtatagal pa. Kasi ang goal talaga ng Estados Unidos dito is mawala yung ability ng Iran na makapag-produce ng nuclear weapon. So yun yung pinaka-goal nila dyan, yung pag-enrich ng uranium. Hindi inaasahan ng Estados Unidos na resilient itong Iran. Kasi di ba kung matatandaan natin, Ray, nagkaroon ng mga initial strike dyan, At ang inaasahan nila dyan is, inassassinate yung leader ng Iran, at inaasahan nila dyan na kagaya nung nangyari sa Venezuela. Nung nakuha yung leader, nagbago yung gobyerno, naging mas mabait yung gobyerno sa Estados Unidos. Pero hindi ganun yung nangyari. It turns out, mas resilient pala itong Iran. Kahit na yung upper leadership nila ay nawala, ang daming mga assassinate na mga leader ng Iran, hindi lang yung top. Yes. Pati yung mga susunod pa na na-assassinate din. Pati yung kanilang mga scientists na mga nagde-develop ng mga nuclear weapons, na-assassinate din. Pero they're still there. So kaya nga yung resilience ng Iran, ito ay nagpapakita sa atin na magtatagal palalo itong gulo na ito. So we should prepare, the Philippines in particular, we should prepare for a long, prolonged, and a protracted conflict at yung implications nito sa ating ekonomiya. Kagaya nakita natin ngayon, di ba? Akala natin, Ray, pababa na ng pababa ang pressure, di ba? Yes, Tapos ngayon, biglang nagsabi na naman na sarado. Sabi naman ng US, bukas. All of this adds to the uncertainty dyan sa oil industry. At pag mataas ang level of uncertainty, tataas ang presyo, tataas ang insurance premiums, magmamahal yung cost of transportation, yung cost ng pag-deliver ng crudo papunta sa mga refinery, downstream magkakaroon yan ng epekto. Kaya inaasahan natin na itong mataas na presyo ng produktong petrolyo ay mananatiling ganyan pa rin, mananatiling mataas pa rin at malayo pa bago natin makita na bumaba ito sa level kagaya halimbawa nitong Enero nitong taon ito. Matagal pa rin bago bumaba yung presyo na yan. Pero ang tanong ko doon na Dr. Batu, at tanong din siguro ng ilan, how long can the global economy take this kind of beating? Lalong-lalo na, dito nga sa nangyayari sa Middle East. How long can the global economy take this? Kasi nagtitrickle down ito sa mga ibang bansa, especially developing country like the Philippines. Well, ang nakikita ko dito kasi, Ray, it depends on how the global economy can respond to the challenge. So, halimbawa, nagkaroon tayo ng blockage dyan sa Strait of Hormuz, nagkaroon ng impact sa supply ng produktong petrolyo. How can the world adjust in terms of finding other sources? So halimbawa, magpunta si Pangulong Marcos dito sa Canada, kinausap si Mark Carney. Canada is the top oil supplier ng US.
So Mhm. why not Canada could supply the Philippines crude oil? By the same token, Russia, di ba? So si Pangulong Marcos was in Kazan Mhm. not so long ago, right? So nasa Russia yung Pangulo natin. And I would assume part of the discussion could be possible purchase of Russian oil, of course, subject to the na pag-aalaw ng Estados Unidos kasi nga sanctioned oil yan, di ba? But then again, this is all part of how the world, hindi lang ng Pilipinas rin, but also other countries, Mhm. how are they going to cope and respond to the challenge. No? So, yung paghahanap ng alternative sources Mhm. at also alternative energy. So halimbawa, yung pagre-rely natin sa crudo magiging magta-transition, mas mapapabilis ang transition ng global economy from fossil fuels Mhm. into renewables. So hindi malabo pa sa darating ng mga taon. Mas parami na ng parami electric cars na bumibiyahe, mga Mhm. electric na jeep o electric na bus, no? Mhm. Kasi nga that is in response dito sa prolonged na gulo na nangyayari dyan sa Middle East. Mhm. Alright. So, nga sana the more na maagang matapos ito, the more na it would nga benefit the whole economy, the global economy. Pero sabi nyo nga Dr. Batu, yung method o yung strategy na nga diversification ng sources ay mahalagang magawa ng Pilipinas, hindi lang ng Pilipinas kundi ng ibang bansa, to sustain at least yung napaka-importanteng yung energy sustainability. Nabanggit nyo kasi Canada and of course yung pagtungo ng Pangulo sa Russia. Alright, now dumako naman tayo dito sa magandang balita ito, sa magandang kaganapan na ito. Ang Pangulo magtutungo po sa Singapore today hanggang July 16 to conduct a working visit sa Singapore. So, how can the Philippines benefit from this? Ano ang pwedeng i-offer nakikita nyo na economic advantage ng Singapore na pwedeng ma-trickle down makuha ng Pilipinas? At least yung mga best practices nila, Dr. Batu. Alam mo kasi, Ray, traditionally, Singapore has been one of our biggest partners in terms of foreign direct investment. So, in terms of pag-entice ng mga mag-invest sa Pilipinas, no, because of, kita naman natin, Ray, medyo matumal ang dating ng foreign direct investments. Di ba? Kung titingnan mo yung datos na galing sa Bangko Sentral, halimbawa, kita mo yung foreign direct investments comparison year to year, medyo matumal. So, itong pagbisita ni Pangulong Marcos Jr., hopefully, maka-generate ito ng mga investments na galing dyan sa Singapore. And ang Singapore kasi, Ray, sa ngayon, ang kanilang focus is in terms of renewables, in terms of new technologies, digital infrastructure. Diyan na sila ngayon, new economy na ika nga. No? So, itong pagbisita ni Pangulong Marcos, sa palagay ko, makikinabang tayo in terms of maka-attract tayo ng mga investment related to these specific areas. Ang nakikita ko rin na isang malaking potential dito is yung tinatawag nating mga data center. Kasi ang Singapore, maliit na bansa yan, Ray. Parang isla nga lang yan, di ba? Maliit lang. Wala silang lugar para makapagpatayo ng mga data center. Okay. Oo. Kaya ang data center, kinakailangan yan sa artificial intelligence. Kinakailangan yan. So, kailangan nila ng lugar, in other words. So, the Philippines can offer location. Now, the thing is though, okay lang naman na mag-generate ng mga investments, AI, sa mga solar. Halimbawa, malakas na Singapore ray sa solar. No, so, isa sa mga nakikita ko na malaking investment na papasok sa ating bansa, galing sa Singapore, sa area yan ng solar. Lakas yan. Ngayon, Ray, ang issue dito is, sana maka-generate ng trabaho para sa ating mga kababayan. No? Kasi, sa totoo lang, maganda kasi mga FDIs in paper. Makikita mo yan, ibig sabihin, mataas ang kumpiyansa ng mga investors sa ating bansa. Pero para maramdaman yan ng tao, kailangan maka-generate din yan ng trabaho. So hopefully makakita tayo ng translation from greenfield FDIs into actual job
kumbaga naka-generate siya ng jobs. No? So yun yung inaasahan ko na sana mangyari. Kasi para maramdaman ng tao, hindi lang yung mga iilan lang yung nakikinabang sa mga investment yan. So halimbawa sa kaso ng solar, so yung production, pwedeng sa ating bansa gawin yung production ng solar panels, maka-generate yan ng trabaho. Yung construction halimbawa ng mga data center, so that would create jobs during the construction phase. And kapag naging operational na yung mga data center, makapag-hire locally para makinabang din yung ating mga kababayan. Ayun. Pero ang ano pala, ang Singapore, ang susunod na ASEAN chair after the Philippines. Yes. So, ano ang importance ito? Parang passing the torch na ba already ito, Dr. Batu? Oo, kasi nung chairmanship ni Pangulong Marcos, maraming significant na mga nangyari. Diba? So, kung kanina, yung pagbisita ni Pangulong Marcos sa Russia, pagbisita sa Canada, may mga may mga na-forge na mga relationships. So, itong mga nabuong mga relasyon na ito, and also, this is part of the broader realignment ng mga bansa kasi nga itong nagbabagong behavior din ng Estados Unidos pagbuhat nung na-elect si Donald Trump, di ba? So, nakikita ito in response to that. Yeah. So, itong mga bagong mga relationships and realignments, sa palagay ko, isa ito sa pag-uusapan as the chairmanship is passed from the Philippines going to Singapore. So, meron ding foreign, of course, there's foreign relations dimension to this working visit. So, nakikita ko na isa yan sa mga natiyak na mapag-uusapan ng dalawang leader. Pero ito, kunin ko na rin, samantalahin ko na habang kausap kita, Dr. Batu. Just recently, ang Pilipinas is na-classified na as an upper middle income country status. So, do you think this status as upper middle income will entice Singaporean investors to invest in the Philippines? Yeah, definitely may implication yan. Kasi ang pag-graduate natin from low to upper middle is a signal na our economy was able to grow enough to be able to para ba makapagbayad tayo ng mas maraming utang. Yun yung nakikita kong impact niyan, ano? Kasi kapag kumbaga parang dati mahirap ka, ngayon mayaman ka na, yung credit limit mo lalaki na. Di ba kung meron kang credit card halimbawa, no? And dati yung credit limit mo maliit lang. Tumaas na yung sahod mo, sabi ng bangko, tataasan na rin namin yung credit limit mo kasi malaki na yung sahod mo. Ganun po yung nakikita natin dyan. So kung ako yung bangko, nakita ko itong may hawak ng credit card, malaki na ang sahod, signal yan sa akin na trabaho ito ng mabuti, na promote, diba? So ganun yung nakikita ng mga lenders. By extension, also foreign investors. Kasi kung yung mga foreign lenders are positive, no, in terms of lending, kasi nga nag-graduate ka na to upper middle ka na, no, what more palalo yung mga investors. Alright, pero so sorry. Okay. Pero gusto ko lang ilagay sa konteksto, Dr. Batu. Kasi pag sinabi nating tumaas yung tumaas tayo sa upper middle income status, marami kasi ang nagre-react dito sa Pilipinas na nasabi, paano tayo naging upper middle? Hindi naman tumaas ang sahod ko, hindi naman nagbago ang purchasing power ko. Paano karamihan ng mga Pilipino? Kasi parang yung may usapin na per capita income. Ano bang ibig sabihin ng per capita income? Kasi doon binabase yata yung pagtaas ng upper middle income status, Dr. Batu. Tama ka dyan, Ray. Actually, ang basihan nila dyan is GNI or Gross National Income per capita. No? So, bibigyan kita halimbawa, Ray, ng konteksto. No? So, halimbawa tayong dalawa lang ang citizen ng Pilipinas. At ang income natin tig 10,000 tayong dalawa. So pag in-average mo, 10,000. Diba? So 10,000 sa'yo, 10,000 sa akin, divided by 2, 10,000. Supposing ako, yung next year, sumunod na taon, yung income ko, 10,000 pa rin. Pero yung sa'yo, naging 20,000 na. Diba? So pag in-average mo yon, so 10,000 plus 20 divided by 2,
So 30 divided by 2, 15,000, tumaas. Mhm. Mhm. Diba? So kung titingnan mo yung average income, tumataas. Mhm. Pero kung titingnan mo yung saan nanggagaling yung pag-increase ng income, Mhm. hindi proportional yung distribution ng pag-increase. Mhm. So ganun yung naging epekto ito. Kaya hindi natin din masisiray yung ating mga kababayan na sasabihin nila na hindi namin maramdaman yan kasi yung aming income hindi nagbabago or maliit na Yes, tinataas. oo. Saan Oo. nanggaling yan? Mhm. Hindi ba? So kung titingnan mo dyan, Ray, yung mga specific sectors and industries, merong mga tumaas talaga yung kanilang value. Mhm. At yan ang nag-drive, no, yung dun sa ating gross national income pataas. Mhm. Kaya hindi mo rin masisiray talaga, no, yung mga lalo-lalo na yung mga nasa laylayan natin mga kababayan, Mhm. sabihin nila hindi namin ramdam. So that is actually the challenge. In Mhm. terms of how do you translate itong pag-graduate natin to upper middle para maramdaman ng ordinaryong mamamayan. No? Okay. Hindi lang nararamdaman ng iilan. Now, Mhm. as I've said earlier, yung ating graduation to upper middle, that is very relevant in terms of lending, no, kung papautang sa Pilipinas in terms of foreign investment. Doon yan geared towards, no? But ang challenge is maka-attract tayo ng mga investment. Kapag kaya mga investment na yan, maka-generate yan ng trabaho, doon mo palang mapaparamdam sa ordinaryong mamamayan yung epekto. So sa ngayon, hindi mo pa maramdaman yan kasi hindi pa pumapasok din yung mga foreign direct investment na associated as a result of our graduation. Mhm. Mhm. Papunta to upper middle. Alright. Kaya hindi paramdam niyan masyado ng tao. Alright. Okay, Dr. Bato, siguro last question ko na lang for today. If you were together with the President, kasama ka ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa kanyang cabinet today, especially sa economic cabinet niya at papunta kayo na Singapore ngayon. Anong gagamitin mong pitch sa ating mga Singaporean investors para makapag-invest dito? And what do you expect from the Singaporean government, especially the investors mula sa Singapore na ilagak dito sa Pilipinas? Alam mo, Ray, unang-una, no, what turns off investment? Ang ayaw ng mga investor is yung red tape, ayaw nila ng mga pabago-bagong mga polisiya. So one of the things that can be touted, no, that can be highlighted in that is how consistent the economic policy is for the Philippines. No? So kumbaga, in terms of economic policy, Ray, steady hand, tawag natin dyan. So, hands are steady in terms of economic levers. And gusto yan ng foreign investors. And sa palagay ko, no, itong steady hand sa mga polisiya, isa ito sa mga reason din kung bakit nakagraduate tayo to upper middle. No? So, isa yan sa mga reasons, and definitely that can be used as a way to highlight the reforms that are being made currently in the economic environment. Of course, more work needs to be done. No, marami pa rin talagang mga challenges, pero definitely isa yan sa mga pwedeng ma-highlight. Ikalawa, one of the complaints of investors is the lack of infrastructure. Siyempre kung mag-generate ka ng investment, kailangan mo ng kalsada papunta dun sa mga lugar na pag-i-investan, di ba? Yes. So there is significant work that is being done. And in fact, although may backlog tayo sa public infrastructure because as a result of itong flood control, di ba, nung nagdaang taon, but one of the things that the government can highlight actually is that spending is ramping up. No? Pag nag-ramp up na yung spending yan, just in time pag ng mga investment, the infrastructure would be there. No? Ikatlo is how good our workforce is. No? So we still have, Ray, a competitive labor force. No? In fact, we have yung tinatawag na ating demographic dividend. No? Marami tayong mga young workers that are highly skilled and educated, can speak English. This can be definitely used as a way to highlight the Philippines as a top investment destination. So yun yung kailangan na ma-highlight na, that the Philippines remains to be a competitive and a viable investment destination.
no, for countries like Singapore, for example. Mhm. And also pwede rin i-highlight yung mga naging biyahe ng ating pangulo, no, kasi you can actually create this situation, Ray, na that countries are actually wanting to invest. For example, yung visit sa Canada, no, Mhm. that the president was able to attract significant investment, and other places where the president has been, no, and of course they can tell the Singaporeans that, hey, the Canadians want to invest sa amin. What about you? Sila nga gusto, kayo pa kaya, di ba? So may ganong dynamic na pwedeng i-highlight, no. But the thing is, there are many positives, Ray, na pwede nating nating gamitin to entice, no? And of course, nandiyan na rin yung pag-graduate natin to upper middle, no? Of course, that should be part of the discussion that we have already progressed, no, in terms of the overall state of the economy, and the fact that we are already in upper middle income, that should be considered as well, no, in terms of their decision to invest in the Philippines. With that, Dr. Batu, maraming salamat as usual, and as always, sharing us your professional and objective perspective dito sa mga pinag-uusapan natin, lalong-lalo na pagdating sa mga usapin ng highly technical na usapin na patungkol sa ekonomiya, and explaining it to the level ng ating mga kababayan na mas lalo nilang maintindihan maski na yung mga ordinaryong Pilipino dito sa Pilipinas. Thank you very much, Dr. Batu. Thanks for having me, Ray. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang Pilipinas. Si Dr. Michael Batu, ang ating Filipino-Canadian economist, live from Canada. Yan. Pag-uusapan po kasi namin ni Dr. Batu, unang-una, yung patuloy na kaguluhan sa Middle East sa pagitan ng US at Iran, at yung maaaring maging karagdagang epekto na naman nito sa global economy. Kapag sinabi kasi natin global economy, apektado lahat ng bansa, including the Philippines. Tayo, katulad po niyan, sabi ko nga kanina, ngayong araw na ito, araw at oras dito sa Pilipinas, tumaas na naman ang presyo ng diesel. Tumaas din ang presyo ng kerosene. Binabantayan ang presyo ng gasolina kung gagalaw ba, kung bababa ba o tataas din. Hindi po ba? Kasi nga sinara na naman, nagkagulo na naman simula nitong weekend, nagkagulo na naman, nagpalitan na naman ng airstrikes ng US at Iran. Tinamaan yung ilang mga bansa sa Middle East ng mga missiles from Iran. Tapos sinara na naman yung Strait of Hormuz. Sabi ng Iran, sasara namin ang Strait of Hormuz. Sabi naman ng US, no, hindi. Bukas ang Strait of Iran. Teka, sino ba talaga sa inyo mga kuya? Di ba? Sino ba kuya? Yan. So pero siyempre, kapag nagkagulo ulit at nabara na naman ang Strait of Hormuz, hindi malayong magtaasan na naman ng presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Kapag nangyari po yan, ano na naman yan, domino effect na naman po yan sa mga pangunahing bilihin natin dito sa Pilipinas. And of course, that will say something na naman sa ating inflation at sa purchasing power ng peso. And of course, pinag-usapan din namin ni Dr. Batu yung kahalagahan ng pagtungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore para sa kanyang tinatawag na working visit sa Singapore starting today hanggang July 16. So mahalaga rin po yan, lalong-lalo na sa mga ganito klase ng panahon kung kailan ang unstable ang geopolitical situation. Dahil po sa mga kaguluhan. And speaking of that, alam nyo na, sabi ko kanina, ang Iran nagpakawala po ng mga missile na naman sa mga iba't ibang mga bansa sa Middle East in response doon sa naging airstrikes ng US sa kanila. Ang problema, ang mga bansa sa Middle East kung saan bumabagsak itong mga airstrikes ng Iran, marami tayong mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan doon. May mga reports na may airstrike sa Qatar, may airstrike sa Kuwait, may airstrike sa Jordan, may airstrike sa UAE, may airstrike sa Saudi Arabia. Ay mabuti na lamang po ayon sa mga reports sa international media na gumagana yung mga air defenses ng mga bansang nabanggit ko. Karamihan yata ng mga missiles from Iran ay nasa-shutdown. Pero syempre hindi naman natin maaalis na mag-alala tayo sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa mga overseas Filipino workers natin sa mga nabanggit na bansa sa Middle East. Kasi kasama po natin ngayon mula sa Kuwait ang ating Philippine Ambassador to Kuwait. Walang iba kundi
His Excellency Jose A. Cabrera III. Magandang umaga po, Your Excellency. Good morning from the Philippines, Your Excellency Jose A. Cabrera. Welcome back po sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga panauhin. Again, maraming salamat po, Your Excellency, Ambassador Cabrera, for indulging us sa ating programa. Napatawag po kami sa inyo, requesting for this interview, para kamustahin po kayo. Una sa lahat, kamustahin kayo, ang ating embahada sa Kuwait, ang lahat ng ating mga officials and employees sa ating embahada. Kamusta po kayo? Kasi kalat na kalat po, umaabot na rin po dito sa Pilipinas, yung mga panibagong airstrikes ng Iran sa mga bansa sa Middle East, including airstrikes against Kuwait. Kamusta po ang sitwasyon nyo dyan, Ambassador? Opo, totoo po yun. Mag-umpisa nung July 9. Nagkaroon tayo ng mga ilang airstrikes mula sa Iran. July 9, July 10, July 12, tsaka kahapon, July 13. So, patuloy-tuloy po yung mga airstrikes na yan galing sa Iran. Pero hindi naman po ganun kadami, no? I think on the average about 13 to 14 ang naitala sa bawat araw. At kagaya ng nabanggit nyo po, karamihan po ay na-intercept din naman po. Tayo po at mga kababayan natin dito ay nasa mabuting kalagayan po at sa awa ng Diyos, patuloy lang po yung ating mga activities, no? Halos normal din naman po lahat ang sitwasyon dito. Yung mga areas kung saan pong yung direction po at yung pagbagsak ng mga strikes na po yun ay nasa norte, malapit sa border na wala naman po masyadong tao doon sa lugar na yun. So as of now, Your Excellency, as we speak, wala pa naman pong naitala na nasaktan o nasawing Pilipino sa mga panibagong airstrikes ng Iran sa Kuwait? Wala pong walang Pilipino, wala pong ibang Kuwaiti or ibang nationality, wala naman po na ano. Kagaya ng sinabi ko po, nasa norte po ang target sa mga border crossing. At yung isa naman sa isang offshore na oil platform. Alright. Pero yung pong ating mga Filipino community dyan sa Kuwait, nakikipag-ugnayan naman po sa inyo pag may ganitong mga klase ng mga airstrikes? Nakailang buwan na rin po tayong nakahanda para sa mga pagyayaring ito. Kagaya nito. So yung mga kababayan natin dito, na po tayo, medyo familiar na po tayo sa mga Okay. mga safety procedures na kailangan sundan pag meron pong mga strikes ng missile tsaka ng drone. So, pangunahin po dyan, kapag meron nga pong insidente, karaniwan meron po tayong sinasabing emergency siren. Yung sirena po, no? Tumutunog yun. Pangalawa, meron din pong pumapasok sa mga cellphone yung mga emergency alert. So, mga Pilipino po, alam na rin natin, lahat ng nakatira sa Kuwait, alam nila kapag merong ganyang mga senyales, kailangan po mag-ingat. So, you have to make sure you're in a safe place, seek shelter until the emergency has passed. So, yan po yung pangunahing hakbang ng lahat ng tao po dito sa Kuwait. Yung pagiging pagiging ilalagay yung sarili sa ligtas na lugar. Kasi po, Ambassador, hindi pa rin humuhupa itong palitan ng airstrikes ng US at Iran. At marami rin po nagsasabi, there's still more to come from Iran. Sabi nila, kung sakaling magpapatuloy ang US sa kanilang airstrikes. And of course, sa puntong ito, hindi ho ba isinasara, open pa rin ang airspace ng Kuwait, lalo na sa international airport? Bukas po sa ngayon, meron pong konting disruption pag may strike, pero konti lang, tuloy lang naman po yung mga flights, pati yung papuntang Maynila po. Ayun, open pa. Pero matanong ko lang po, Your Excellency,
Patuloy pa rin ba? Open pa rin po ba ang repatriation ng mga kababayan natin who wants to be repatriated back to the Philippines from Kuwait? Noon pa man po yan, kahit nung wala pa pong crisis, talaga nagre-repatriate naman po tayo. Patuloy-tuloy lang po yan. Hindi naman po tumitigil yan. At lagi naman po rin ng mga kababayan na nangangailangan ng tulong. So, patuloy din lang po yun. Normal lang po ang operations natin. Alright. Okay, with that, at least nakakahinga kami ng maluwag dito knowing na safe po kayo dyan, Ambassador Cabrera, at lahat ng ating mga officials and staff ng Embahada, and of course ng ating mga Filipino communities working and living in Kuwait despite the renewed airstrikes ng Iran sa mga Middle Eastern countries. Nonetheless, meron pa ho kayo mahalagang paalala, paunawa, mensahe, Ambassador Cabrera? Yun lang po yung reminder lang, no, sa mga kababayan natin dito sa Kuwait at sa ibang bansa sa GCC to remain vigilant at sumunod sa mga payo at adhikain ng mga local authorities po dito. Kung nasa Kuwait po, yung gobyerno ng Kuwait, no? They are doing their best naman to ensure order, no? And the safety also of all residents dito sa bansa na to. Ay siya nga pala, pagbati rin po kay Madam Maita Cabrera. Yan. Maraming salamat magandang po. umaga po. Magandang umaga po mula dito sa Pilipinas. With that, Your Excellency, Ambassador Cabrera, again, maraming salamat po. Bagamat medyo alanganin yung oras, mga ganitong panayam na oras, pinagbibigyan nyo pa rin po kami to provide ang ating mga kababayan dito sa Pilipinas ng mahalagang impormasyon mula dyan sa Kuwait. Thank you very much po, Ambassador Cabrera. Maraming salamat. Alright, yan po ang ating Philippine Ambassador to Kuwait, His Excellency Jose A. Cabrera III. Ayan, so magandang balita, lalo na sa mga kababayan natin dito sa loob ng bansa na may mga kamag-anak sa Kuwait na nagtatrabaho, living and working in Kuwait. So magandang balita po yun sa kabila ng muling airstrikes ng Iran sa mga Middle Eastern countries katulad ng Kuwait. Safe pa naman po yung ating mga kababayan doon. Wala pa rin pong natatalang nasaktan o nasawi sanhi ng mga airstrikes ng Iran. At maagap naman daw ayon kay Ambassador Cabrera ang Kuwaiti government, lalo na ng kanilang air defense na karamihan naman na-intercept yung mga missiles. At ang ating Filipino community naman ay nabibigyan kaagad ng mga anunsyo, paalala, mga alerto sa pamamagitan ng kanilang mga cellphone, yung ginagawa ngayon ng mga gobyerno, hindi lang ng Kuwait, kundi ng iba pang mga bansa sa gitnang silangan, para nagbibigay ng notice sa kanilang mga citizens, maging sa mga foreign workers nila, na mag-ingat at dahil may paparating na airstrike. So ang magandang balita po dyan, wala pang naitatalang nasawi o nasaktan ng mga Pilipino sa panibagong airstrikes ng Iran sa Middle Eastern countries, including Kuwait. Kasi po may mga Middle Eastern countries po na may mga US bases na nakatalaga o nakatayo. Merong US base sa Kuwait, merong US base sa Saudi Arabia, merong US base sa United Arab Emirates, merong US base na nakatayo sa Qatar, sa Bahrain. Yun po yung tinatarget ng Iran. Ang problema, kung minsan hindi naman lahat ng missile doon na pupunta sa US bases. Yung iba nag-overshoot, yung iba nagkakaproblema, tumatama sa mga civilian areas. Sabi nga ni Ambassador Cabrera, sa Kuwait, yung sa northern part ng Kuwait, medyo hindi naman populated yung northern area ng Kuwait, so hindi masyado itong naapektuhan. Okay? Pero ang talagang target ng mga missile strikes ng Iran ay mga US bases. Kaya ang US din gumaganti rin. Nagpapakawala din sila ng mga missiles na nag-airstrikes din sila sa mga military targets naman sa loob ng Iran. Pero sana ma-resolve na to, kasi bagamat patuloy ang tensyon sa pagitan ng US at Iran, may mga negotiators pa rin po sa Middle East na hindi tumitigil na kausapin ang dalawang panig, meaning ang US at Iran, para mapahupa ang sitwasyon. Tuloy-tuloy pa rin ang negotiation. Bagamat sinabi ni US President Donald Trump na tapos na
it's over. Tapos na yung Memorandum of Understanding. Hindi naman niya sinara yung pintuan ng negosasyon. Pwede pa rin makipag-usap yung mga negotiators. Pero hindi na nga ho umaasa si US President Donald Trump na magkakaroon pa ng magandang resulta yung negosasyon. Alam niyo naman si Trump ganoon naman talaga magsalita si Trump. Ganoon naman talaga magsalita yan. Pero kapag nakakita yan ng magandang resulta at medyo yumukod ng kaunti ang Iran, magbabago rin ang isip niyan. Okay? Babalik yan sa negotiating table, sa pakikipag-usap, sapagkat walang bagay na mariresolba sa pamamagitan ng gera. Okay? Hindi history has taught us that simula pa World War I, World War II, maging nung mga yung mga maliliit na skirmishes na wala pong nasosolve na maganda ang gera. It only brings you pain, suffering, hardship for both parties. No. So walang at this time sa panahon natin ngayon, which the world is now one big global village. Meron tayong global economy. Lahat tayo apektado. No, hindi lang ang US, hindi lang ang Iran, hindi lang ang Middle East, hindi lang ang mga taga-Europa, maging tayo dito sa Southeast Asia, maging yung mga maliliit na bansa, lalo na yung mga maliliit na bansa, mga developing countries, just like the Philippines. So we pray hard to our dear great architect, the Lord of the universe, the architect of the universe, na with this divine providence, divine guidance, and mercy, mabuksan ng pag-iisip ng mga taong involved dito and think of peace, not just for them, but for the whole world. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.